manatiling alerto, stay alert. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga sa ating pong daily devotion na matatagpuan natin sa 1 Peter 5 verse 8. Maganda umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito sa Ate Mavs TV. Today is Tuesday, August 20. Ayan, 20 na ba? 19! Ang bilis talaga ng panahon, kaya nalilito na ako. So, I hope nasamahan po ninyo ako sa ating pong devotion. Medyo na-late lang si Ate Mavs, pero alam ko na tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapag-devotion ngayong umaga sa napakagandang topic na ito. Kaya naman, samahan po ninyo ako. At buksan na po ninyo ang inyong Bible sa 1 Peter 5 verse 8. Ayan, sa Tagalog, yan po ay unang Pedro. Chapter 5 verse 8 na matatagpuan sa page 304 kung ganito ang inyong Bible. Ayan, bandang dulo na po yan. Ayan, dulo na. Ayan, ang unang Pedro. Okay, so hindi na po ako makakapag-share ngayon kasi ako po ay nandito sa labas at ako ay walang hawak na laptop. So magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-start na po tayo ng ating devotion and I hope na samahan po ninyo ako. Praise God. So, ang ating pong pagmimilayang verse ngayon ay natagpuan again sa 1 Peter 5 verse 8. Sabi po sa New International Version, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sabi naman po sa Tagalog, magandang balita, Biblia, unang Pedro 5 verse 8. Maging at kayo namang maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga, Panginoon. Thank you for this morning, Lord. Thank you for this beautiful morning. Thank you, Lord, at kami ay patuloy mong ginigising upang makapaglingkod sa iyo, makapagpuri sa iyo, at makapagpasalamat sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa aming mga buhay. Samahan mo po kami, Panginoon, sa devotion na ito. Pangunahan mo po kami, tanging boses mo lang marinig, at ikaw lang ang maparangalan, madakila at maluwalhati, Panginoon. Thank you for everything, Lord. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, and fill us with your love, fill us with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa inyong lahat. Muli, this is your Ate Mavs, and welcome po sa ating pong daily devotion live dito sa Ate Mavs TV, sa ating YouTube channel, at sa ating pong Facebook page, Ate Mavs TV, at God Loves Movement Facebook page. Magandang umaga. Good morning, Ate Marilyn Bautista. Magandang umaga po sa inyo. So, ang title po ng, again, basahin natin sa 1 Peter 5 verse 8. Ang sabi po dito, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Sabi naman po sa Tagalog, unang Pedro 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Praise God, praise be to God. No? Napakaganda po ng paalalang ito sa atin. Pero hindi ito dapat katakutan sapagkat kakampi natin ang ating Diyos na tunay na gumagabay sa atin at nag-iingat. Ito ay itinuturo sa atin upang tayo maging alerto, no? Para malaman natin kung sino ba ang kaaway natin, sino ba ang nanggugulo sa atin talaga. Kasi minsan nagkakamali mga tao, akala si Lord ang may dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga problemang ito na dinadaanan natin o mga pagsubok sa buhay natin. Minsan, ang Panginoon ang nasisisi, di ba? Pero ang katotohanan yan, merong kaaway na nanggugulo, na umaatungal sa sobrang galit para tayo ay guluhin, lituhin, at talagang ilayo sa Panginoon. Pero mabuti ang ating Diyos. Lagi siyang may paalala sa atin.
Kaya naman, ang title ng ating devotion ngayon ay Stay Alert. Good morning, Ate Edgy! Magandang umaga sa'yo. So, have you ever let your guard down when you shouldn't have? Maybe you got lazy. Maybe you got distracted. Maybe you cared too much about someone else's opinions. Maybe you got tired of standing your ground. Minsan may mga ganun tayong pagkakataon, tinatamad tayo, distracted tayo. Yung ba parang pagising mo pa lang sa umaga, parang naguguluhan na yung mundo mo. Di ba parang di mo na alam kung anong uunahin mo. Kaya napakahalaga talaga na kapag tayo ay nagising sa umaga, magdasal agad tayo. Tawagin natin agad ang Panginoon at magpagabay agad tayo at magpaprotekta tayo at humingi ng gabay at tulong sa Kanya na samahan tayo sa ating buong maghapon. Di ba po? No? Kasi napakahalaga po nun. Kasi hindi ka na madidistract, hindi ka na matatamad at lang talagang dumarating po yan eh, yung katamaran. Ako nga po kanina tagal kong bumangon dahil talagang ang kaaway manggugulo para tamarin ka, ang daming dahilan. Tapos may nangyari pa, si husband medyo nahilo, kailangan mo kasi kasuhin, na alalayan kasi nahihilo siya. And talagang, alam mo yun, lahat gagawin ng kaaway para lang hindi tayo makapag-devotion. Pero hindi siya magtatagumpay. Bahala ka sa buhay mo. Kahit late kami, magde-devotion kami sapagkat ang aming Diyos ay dapat lang na parangalan, pasalamatan sa umagang ito at sa buong maghapon namin. Thank you, Lord. So, hindi tayo dapat nakabase sa kung ano meron sa paligid natin, sitwasyon, pangyayari, sasabihin ng ibang tao, opinion nila, para tayo ay hindi magpatuloy sa ating ginagawa sa buhay sa araw-araw. Kasi kapag lagi tayo nakadepende sa mga nasa paligid natin, lalo na yung mga taong lagi may komento tungkol sa ginagawa natin, magpapaapekto tayo. Tayo rin po mahirapan yan. Diba? Tayo rin talaga ang makakaranas ng parang ang gulo ng buhay ko, parang walang direksyon, di ba? Kaya nga po, ang inam na makapag-manalangin bago mag-start ang araw, mag-devotion, magbasa ng Bible, sumabay dito sa devotion natin. Kung di pa kayo nakapag-devotion ng personal nyo, sumabay kayo sa devotion para meron na agad kayong verse for the day, di ba? Kasi itong verse for the day na to, ito yung panghahawakan natin para tayo makapagpatuloy sa ating buong maghapon. Peter, one of Jesus' closest disciples, si Pedro, would understand. He left everything to follow Jesus. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Sana ganun din tayo, no? Tulad ni Peter. Natatalikuran ang lahat. Sumunod lang sa Panginoon. Makasunod lang sa Panginoon. And he loved, trusted, and believed in Jesus. Hindi niya lang mahal si Jesus kung hindi pinagkatiwalaan niya ito ng kanyang buhay at pinaniwalaan niya na ang buhay niya ay tunay na ang Panginoon ang may hawak. But when being associated with Jesus threatened his own security and reputation, Peter denied him 3 times. Pero sa kabila ng pagiging matapat na disciple ni Jesus, si Peter, ay at pagiging pagtitiwala niya sa Panginoon at pag-ibig niya sa Panginoon, nagawa niya pa rin na i-deny si Jesus Christ. Tatandaan nyo, nung panahon na nahuli si Jesus Christ, pinarusahan siya at may mga taong nasa paligid na nagsasabing, nung nakita si Peter, ayan, yung taong yan, kasama niya yan si Jesus. So sa takot ni Peter, baka siya ay madamay at mapasama dun sa pagpaparusa kay Jesus Christ. Siya ay nag-deny, no? Sinabi niya, hindi ko kilala ang taong yan. 3 beses niyang ginawa yun. Imagine niyo po, no? Tapat na lingkod ng Diyos yun. At talagang siya yung trusted niya si Jesus Christ, naniniwala siya sa Jesus, ang kaligtasan, at talagang tagasunod siya ni Kristo, but still, nagawa pa rin niyang itanggi. Hindi pagkanulo kasi si Judas ang gumawa nun. Itanggi. Nakilala niya si Jesus Christ. Hindi niya pinaglaban si Jesus Christ. Diba? Kumbaga, natalo siya ng kahinaan niya, natalo siya ng kanyang takot. So, nangyayari yan, di ba, sa atin, sa ating buhay na ito, dumarating talaga na kahit na ang faith mo, lakas-lakas,
andun yung pagtitiwala mo sa Diyos, pero pag dumating yung matinding dagok ng buhay, pag problema, pagsubok, sakit, karamdaman, minsan nakakalimutan mo na meron nga pala akong Diyos, no? Ang Diyos ko ang tagapagligtas ko, ang Diyos ko ang tagapagpagaling ko, ang Diyos ko ang aking kanlungan. Lahat yun na nalilimutan natin pag dumaranas tayo ng mga pagsubok tulad ni Peter. Pero yun ay isang natural na pangyayari minsan sa ating buhay. Pero ang maganda doon, thankfully, Jesus forgave him. Kasi hindi lang pinatawad ni Jesus Christ si Peter, kundi ni-restore niya pa. And even empowered him to preach at Pentecost, the day the 3,000 people were baptized and the early church began. So doon nagsimula, no? Kaya tayo, kung tayo dumaranas man ng ganun, na minsan nakakalimot tayo sa ating Panginoon at dinidinay natin si Jesus na para bang wala siyang magagawa sa ating sitwasyon. Humingi lang tayo ng tawad. Kasi aware naman tayo pag mali yung ating ginagawa, lalo tayo nasa Panginoon, di ba? Dahil ang Panginoon natin ay hindi madamot. Paulit-ulit niya tayong patatawarin, lalo tayo nagsisisi talaga na Lord, patawarin mo ko. Nakalimutan ko na naman na ikaw ang aking Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Na ikaw lang ang pag-asa ko. Na ikaw ang aking buhay at kalakasan. Di ba? Dumarating talaga yan. Aminin po natin. Ako ganun din minsan. Dumarating sa buhay ko na sobrang nararamdaman mo, naapektuhan ka ng sitwasyon, kaya naman ikaw ay nakakalimot, pero sandali lang yun eh, di ba? Pag nasa Panginoon tayo, sandaling nanakawin ng kaaway, yung kagalakan natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos, pero dahil tayo ay nasa Panginoon, hindi siya nagtatagumpay, di ba? Kaya nga sabi dito sa ating pinag-uusapan eh, tayo ay maghanda at magbantay. Ang dyablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa o masisila. Kasi yun yung mga ginagawa niya talaga eh, para guluhin tayo, para nakawan tayo, di ba? Sabi niya, the thief comes only to steal, to kill, and destroy. Para steal, nakawin yung ating kagalakan, yung ating pagtitiwala sa Diyos, yung ating pananampalataya. Kaya pagka nakakaranas ka ng mga pagsubok, agad-agad ka manalangin, agad-agad kang tumawag sa Diyos. Diba? Agad-agad ka magbasa ng Bible, kahit ito lagi ko sinasabi to, kahit di mo naiintindihan, magbasa ka lang ng magbasa, makinig ka lang ng makinig, umattend ka lang ng umattend ng mga fellowship, ng Bible study, ng worship service. Ang importante, yung iyong espiritu ay patuloy na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Because by hearing and hearing the Word of God, doon nag-i-increase yung faith natin. Diba? Eh kung tayo na nagkakaproblema na nga, nagkakaroon na ng kung ano-anong pagsubok, tapos lalayo ka pa sa Diyos. Diba? Kaya kagabi, tuwan-tuwa ako sa patotoo ni Ate LG, and I hope Ate LG pahintulutan mo ko kwento ng konti lang. Diba? Na yung kanyang faith ay ibinigay niya na ng buo sa Panginoon. Hindi katulad daw dati. Diba? Na siya ay lumalayo sa Diyos, nagagalit sa Diyos, nagtatampo sa Diyos pag mayroong mga problemang dinaranas siya. Ngayon, nagsusumiksik siya sa Diyos. Talagang hindi siya titigil kahit di niya naiintindihan yung pagbabasa, hindi niya naunawaan yung mga naririnig niya sa mga videos na pinapadala ko. But still, nag-continue siya sa pag-seek kay God. Diba? Pati yung kanyang pag-church, nagpapatuloy siya. Kasi yun talagang kailangan po natin sa totoo lang. We need Jesus Christ. And again, apart from the Lord, we can do nothing. Wala tayo. Tayo isang walang kwentang nilalang, no? Sa harapan ng Diyos dahil tayo makasalanan. Pero dahil sa kabutihan niya, pinatawad niya tayo, at tayo ay tunay na nagkaroon ng pagkakataon na talikuran ng mga kasalanan na yun at huwag nang balikan at sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun talaga yung maganda rin. Yung pagsunod sa Diyos. Huwag natin kalilimutan ano man ang ating ginagawa. Kapit lang tayo sa Diyos na buhay. So, imagine niyo no, si Peter, dininay niya si Jesus Christ not only once, not only twice, but thrice. 3 beses. Sa buhay niyo ba? Sa buhay ba natin ito? Naranasan na ba natin i-deny si Jesus Christ? Na yung itanggi na kilala mo si Jesus Christ.
'Di ba? Kasi dumarating talaga sa buhay ng tao 'yan. So, sabi nga, hingi lang tayo ng tawad 'pag nagagawa natin 'yun. Minsan kasi nadadala tayo ng emotions natin, nakabase tayo sa nararamdaman natin, nakabase tayo sa kung anong sakit na meron, pero nalilimutan natin. Huwag tayong magdepende diyan sa emotions na 'yan kasi ililigaw ka niyan. Magdepende ka sa salita ng Diyos, sa truth, sa katotohanan na inihahatid ng salitang ito. Nang sa gano'n, tama ang iyong ginagawa sa pagsunod sa Diyos. So, sabi nga dito again, thankfully, Jesus forgave him, restored him, and even empowered him to preach at Pentecost. Na parang tayo, no, na minsan tatalikod sa Diyos, tapos magbabalik loob sa Diyos, tapos marami na tayong magiging patotoo kasi ni-restore na ulit tayo ng Lord. Tapos, pinatawad na tayo. And even, ini-empower pa tayo ng Lord para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Di ba, no, dati hindi mo naman kayang magkwento, mag-share ng Word of God. Parang baliwala lang na, okay, hindi ako makapag-share. Pero ngayon, hindi na, di ba? Hindi ka na mapakali na pagka may tao kang kausap, lalo't alam mo hindi pa Kristiyano, gusto mo ibahagi ang salita ng Diyos, na ready ka, kahit i-reject ka, kahit masaktan ka, kahit na ilaitin ka, kahit na i-judge ka, okay lang kasi hindi naman ako ang judge mo eh. Ang judge mo ang Diyos na ino-offer ko sa iyo, 'di ba? Kasi minsan nagkakatakot tayo eh. Pero sabi niya, pag-pray lang natin 'yan. Darating at darating 'yan na yung iyong puso ay mag-uumapaw sa pag-ibig ng Diyos na hindi mo na mapigil na kahit na minsan di mo kilalang tao, nagbabahagi ka na ng salita ng Diyos, di ba? Kasi puno ka na eh, nag-uumapaw ka na sa pag-ibig, kabutihan, pagmamahal ng Diyos sa'yo. Sa dami ng ginawa niya sa'yo, hindi mo na mapigil na magbahagi. At dumarating po talaga ang panahon na yan. At huwag niyo pong pilitin, no? Minsan, napo-frustrate tayo, tapos minsan parang sinisisi niyo yung sarili niyo, ba't ba yan? Hindi ako nakapag-share, dapat wag. Kasi yung mga ganyan, hindi sa Diyos yun, yung sisisihin mo sarili mo kasi hindi ako nakapag-share. Eh di, bawi ka next time, ganun lang yun. Huwag mo masyadong dibdibin yung mga bagay na yun minsan. Nagiging dahilan pa para mas tumigil ka, imbis na magpatuloy ka, di ba? So, ipag-pray mo na lang na next time, Lord, tulungan mo ko, Holy Spirit, give me that conviction, that wisdom, na maibahagi ko talaga ang salita mo sa ibang tao. Tawarin mo ako kung di ko nagawa, pero ang desire ko talaga dumating sa time na makapagbahagi rin ako ng salita ng Diyos sa iba. Di ba? Ganun lang yun. Huwag tayong masyadong tensyonado. Huwag tayong ma-stress sa mga bagay na ganun. Dahil ang Panginoon natin, mahal niya tayo ng mga anak niya. Tayo na tunay na naglilingkod sa Diyos at tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, inuunawa tayo ng Diyos. Galit ang Diyos sa mga matitigas ang ulo. Galit ang Diyos, mararanasan ang wrath of God ng mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon. Yung bang patuloy na nagiging hipokrito na alam mo na nga na dapat mo itong gawin bilang pagsunod sa Diyos, di mo pa rin ginagawa. 'Di ba? At nananatili ka pa rin sa kasalanan mo, sa kabila ng tinanggap mo na si Kristo bilang iyong tagapagligtas. At paano pa yung mga taong talagang totally nire-reject si Lord? Ayaw nilang sumunod, ayaw nilang makilalanin ng Diyos. Tinatalikuran nila. Yun talaga ang mga taong tunay na makakaranas ng galit ng Panginoon. Pero tayo na sumusunod sa Diyos, nagpipilit at trying hard to follow Jesus, to obey Him fully. Diba? Alam ng Diyos yan. At ang Diyos lang at ikaw ang tunay na nakakaalam kung talagang tayo ay tagasunod ni Kristo. If we are obedient, no? Hindi tayo perfect. Hindi natin pwedeng sabihin wala na akong kasalanan. Kaya sigurado, malapit ako sa Diyos. Sigurado, di ba? Hindi yun eh. Wala naman taong walang kasalanan. Pero ang tinitingnan doon, ano yung laman ng puso mo? At paano ka humingi ng tawad at umaamin na nagkasala ka? Sabi nga, importante yung paghingi ng tawad at ang pagpapatawad sa iba. Dahil kapag ganun ka na, nasa iyo na talaga ang Panginoon at ang Diyos na ang sentro ng buhay mo. Praise God. So, it was
It was that Peter who wrote 1 Peter 5 verse 8. Dinugtungan pa ito hanggang 9. Stay alert, watch out for your great enemy the devil. He prowls around like roaring lion looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. So walang tao sa mundo ito na hindi nararanasan yung mga bagay na nararanasan ninyo. Pare-pareho tayo nakakaranas niyan. Iba-iba lang ang intensity ng problema. Iba-iba lang ang tipo ng pagsubok, sakit karamdaman. Pero lahat ng tao sa mundo dumaranas niyan. Kaya nga tayo ay magpakatatag, di ba? Sabi dito. Sa Tagalog, sabi dito, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Assurance yun, no? Na sinasabi niyo ng Diyos sa atin, hindi lang ikaw nakararanas ng mga problema at pagsubok na yan ng buhay. Ang lahat ng tao sa mundo nararanasan yan. Kaya, iyan ay dahil sa gawa ng kaaway. Kaya maging alerto tayo. Diba? Lumaban tayo. Anong panlaban natin? Yung pananampalataya natin sa Diyos at ang kanyang salita. Kaya nga pag hindi ka nagbabasa ng Bible, anong ilalaban mo sa kaaway? Diba? Kasi even si Satan, kabisado niya yung Bible eh. Kaya kayang-kaya ka niyang dinlangin, di ba? Minsan yung panlilinlang niya, gagamitan ka pa ng Word of God. Akala mo galing-galing nito. Yung pala, hindi naman pala maka-Diyos. Di ba? Kasi ginagamit din ng kaaway minsan ng mga tao sa paligid natin. Ang galing-galing magsalita about the Lord, pero yun pala, hindi naman totoo. Hindi genuine yung kanyang pagiging lingkod ng Diyos, tagasunod ng Diyos. Kasi nagagamit po yan, kaya mag-iingat tayo. Kilalanin mo kung sinong kaaway mo. Dahil alam na alam naman agad natin yun eh. Dahil kapag tayo nasa Panginoon, yung discernment natin nandun, madidiscern mo kagad kung tama o mali. Eh, paano mo masasabi kung tama o mali kung hindi mo alam ang laman ng Bible? Paano mo i-compare? Or hindi mo man lang alam paano buklatin ito? Diba? Kasi maaaring may Bible ka sa bahay pero never mo binubuklat. Hindi mo binabasa. Hindi mo alam anong chapter, anong verse. Saan ba matatagpuan ang 1 Peter? Saan ba matatagpuan yung bagong tipan, lumang tipan, di ba? Kaya napakahalaga na tayo po ay mag-attend, sumali sa mga fellowship, sa online fellowship, kasi sa Bible studies, doon tayo matututo eh. Di ba? Yung mga basic, yung tamang pagbabasa ng Bible, paano ba ito binubuklat, di ba? Kaya nga kagabi na pag-uusapan namin sa amin pong Monday group, devotion na sa fellowship natin, sabi ko, na napakahalaga ng samahan, napakahalaga ng fellowship ng mga kapwa mo believers, na kung saan doon kayo nagpapalakasan, doon kayo tumatatag, nag-grow as a Christians, di ba? Kasi doon talaga napag-uusapan ang mga bagay na personal na masyado, pero alam mo na safe ka, na ito'y hindi makalalabas. Hindi ito malalaman ng iba at hindi ito pagchichismisan ng iba. Dahil yan ay nasa covenant natin na doon lang ang anumang pag-uusapan patungkol sa buhay-buhay. Diba? Ang sarap ng ganung pakiramdam na pag na meron kang mga kasama na napagkakatiwalaan mo ng iyong kwento ng buhay. Diba? Kasi alam mo, ang Panginoon ang sentro. So, thank you Lord talaga, napakabuti ng Panginoon. Kaya huwag kayong matatakot. Pinag-uusapan mo natin si Satan. Kasi tayo ay nabuhay, no? Lumaki ako, natakot ako kay Satan before. Kasi pinapanakot yan ng mga dati kong kinabibilangang relihiyon. No? Na para bang siya ang bida. Diba? Hindi siya ang bida. Ang bida ay ang Panginoon. Ang Panginoon ang kailangan nating panghawakan ng kanyang pangako, kanyang salita, ang katotohanan patungkol sa kanya. Ang kanyang pagligtas sa atin, pagtubos sa ating mga kasalanan, yun ang dapat nating meron tayo. Kasi yun yung panlaban natin. Dahil si Satan, katulad ng isang leon, ay magpapatuloy na umaatungan at naghahanap ng masisila, malalapa. Kung sino yung mahina, siya yung siguradong maapektuhan. Kaya kailangan mong maging malakas, matatag sa presensya ng Panginoon.
Kaya huwag kang bibitiw kahit anong mangyari sa buhay mo. Kabigatan, difficulties, its uncertainties, problems, trials, sakit karamdaman, kapit ng mahigpit sa Diyos. Lalo kang magpatuloy, lalo kang mag-seek kay God, lalo kang kumapit at magsumiksik, di ba? Magpakalalim sa Panginoon dahil yun ang magiging pananggalang mo. Yun ang magiging katatagan mo para pagtagumpayan mo yan. Kasi di ka titigilan eh. Kasi alam mo, kaaway na tayo ni Satan ngayon dahil kakampi na natin si Jesus Christ. At wala sa ibang gagawin kundi guluhin ka. At hindi yan kinatatakutan dahil ang Diyos natin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Diba? Ang sarap ng ganung buhay. Pagamat dadaan ka sa pagsubok, nakakangiti ka. Diba? Nakakapagpatuloy ka magtrabaho. Hindi ka nagiging stagnant. Hindi ka nade-depress. Hindi ka nagkaka-panic attack. Hindi ka nagkaka-anxiety. It's because alam mo na sa bawat laban ng buhay mo, kasama mo ang Panginoon. Kakampi mo siya. At siya ang tunay na magbibigay ng kalakasan mo, katagumpayan mo, provision mo, ng protection mo, guidance mo, wisdom mo, lahat. Diba? Ano pang laban ng kaaway? Nandiyan ang, sabi niya, if you are with God, who can be against you? God is with me, who can be against me? Wala nang kalaban, di ba? Kasi ang Diyos ang magliligtas sa akin, ang Diyos ang magpoprotekta, isi-shield niya ako. Di ba? Kaya po, please, I hope na mag-join kayo sa ating pong fellowship, Monday or Thursday group, at yung binubuo ko po na D group para sa mga taga Bulacan, para naman may time tayong magkita-kita, ay mag-join po kayo. Napakaganda na meron kayong mga kampi sa panahon kayo pinanghihinaan ng loob. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Mahal niya tayo at tutulungan niya tayo magtagumpay. So if we're going to resist the enemy, we must stay on both the offensive and defensive. So ano yung offensive? Stay alert. Laban, di ba? Di ba ang mga sa basketball, offensive, di ba? Parang, lagi kang on alert na kahit anong mangyari, nakabantay kang ganyan. Stand firm, tayuan mo yung pananampalataya mo, huwag kang bibitaw dyan. Tayuan mo yung mga pangako ng Diyos na nababasa mo sa Bible. And be strong because our God is our strength. And read God's Word. Magbasa ng Bible. And seek God-centered community. Yun yung sinasabi ko. Kailangan hanapin mo yung mga community na God-centered, na walang ibang pinag-uusapan kundi ang Panginoon, walang ibang bida kundi ang Diyos. And fight for time in connection with Him. Remind yourself always that there are others fighting this battle with you. Tandaan mo, huwag kang matakot dahil ang laban ng buhay na to, hindi mo to laban, battle to the Lord. At yung battle na yan, pinagtagumpayan niya na yan. At hindi lang ikaw ang dumaranas yan. Lahat ng tao sa buong mundo, buong daigdig, nararanasan yan. And the defensive naman, if someone is twisting the truth, call it out. If you notice an injustice, do something to help. Huwag kang manatiling, alam mo nang mali yung ginagawa niya, mangialam ka. Di ba? Lalo na kung itong taong to involved sa'yo, close sa'yo, friend mo, kamag-anak mo, pamilya mo. Huwag mong panoorin yung mali yung ginagawa. Di ba? Speak the truth in love. Sabihan mo siya ng may pagmamahal, ng may pag-ibig, hindi ng may judgmental. Hindi yung maging judgmental ka. Pagsabihan mo siya ng may pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Tulungan mo siya. Kasi walang ibang tutulong sa kanya, di ba? Dito sa lupa, sino tutulong? Lalo na kung itong taong ito malayo pa sa Panginoon. Sino ang magpapakilala sa kanya tungkol sa Diyos? Tayo, ng mga taong nakakilala na sa Panginoon. Kaya naman, be defensive. Unahan mo na. Diba? Unahan mo na. If you notice an injustice, do something help. If your enemy, the devil, is wreaking havoc, have the courage to fight for good. Laban. Diba? So, ngayon naman, ikaw yung pasugod. Kasi diba, isuot mo yung armor of God. Diba? The breastplate of peace, kabisado, sorry po. Pero, basahin niyo yan yung the armor of God. Kasi, yan po yung talagang gamit mo para
malabanan mo kahit na anong panggugulo ng kaaway sa atin. Dahil ganun kabuti ang ating Diyos, lahat ipo-provide niya dahil mahal niya tayo. Dahil alam niya na tayo dadaan sa mga pagsubok ng buhay na 'to araw-araw. At kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, sino ang tutulong sa atin, 'di ba? So, sabi dito, for the times that you've already let your guard down, don't allow yourself to stay stuck in guilt or shame. We've all had moments where we've slipped, ask for forgiveness, and keep moving forward. Yan kasi madalas ginagamit ng kaaway sa atin yun. Yung bang nagkaroon ka ng kasalanan, nakagawa ka ng mali, sisisihin ka niya, tapos parang ibibiin sa iyo, oh, diba? Sabi sa iyo, hindi ka pa Kristiyano, sama na ugali mo. Sisisihin ka hanggang sa mahihiya ka, parang bumabalik sa iyo yung label mo na dati akong ganito, tao nga, masama talaga ang tao, ang hirap talaga magbagong buhay. Hindi, labanan mo yan, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na mapagpatawad. Kahit nga nagawa mo na, dahil hindi mo naman sinasadya, kumbaga parang ayaw ko nang gawin pero nagawa ko. Eh hindi yan para i-condemn mo yung sarili mo. Kahit na sinasabihan ka pa ng mga tao sa paligid mo na, kita mo na, hindi naman totoong Kristiyano to, ganyan. Wag mong hayaang gamitin ng kaaway yan para tumalikod ka sa Diyos. Ang gawin mo, lumuhod ka, manalangin ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, at move forward. Ganun ang buhay. Kasi kaya maraming taong bumabalik sa dating buhay nila, sa mga kasalanan nila. Kasi pagka sila ay kinondem ng tao, nakikinig sila doon, tapos si Satan wala pang gagawin, kundi idikdik sa isip mo na ikaw ay hindi mabuti, na talagang masama kang tao, nakita mo na kahit na yung mga ganong bagay, i-rebuke mo yan in Jesus' name. Wala kang karapatan sa buhay ko. Hindi ako ng tawad sa Diyos. Mananalangin ako at magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya kahit anong mangyari. Maniwala ka, magbubunga na mabuti yan. At magugulat ka, tapos na. At hindi mo na yung gagawin ulit. Kasi naramdaman mo yung presensya ng Diyos kung kinausap mo siya. At nakita mo na pinatawad ka niya. Dama mo yun eh. Yung pag pinatawad ka ng Diyos, damang-dama mo yun. At makakaramdam ka ulit ng joy, ng peace, ng love, right? Ng kindness, gentleness, at magagawa mo pang humingi ng tawad eh. Sa mga taong nagawan mo ng mali, kung sakaling ganun man ang nangyayari, di ba? At sigurado sa isip mo, hindi ko na ulitin yun, ayoko na, di ba? So, ganun kabuti ang ating Diyos. Kaya nakaka-move forward tayo. And what did Jesus do after He was raised back to life? He found Peter. In fact, He cooked breakfast on the beach for Peter. He gave Peter another chance and even established him as a leader. Ganun kabuti ang Diyos natin. Hindi ko mo nagkasala ka. Yun eh, babantayan niya, tatandaan niya na hindi ka patatawarin sa kamusamang lingkod, di ba? Hindi. Nung nabuhay si Jesus Christ, pinagluto pa niya ng breakfast si Peter, kumain sila together, tapos binigyan niya ng pagkakataon na maging leader pa si Peter. Napansin niyo po, no? Sa karamihan na minsan napapanood niyo yung mga patotoo, yung mga patotoo nila, talagang minsan naisip mo, grabe naman itong tao to. Ganun ang ugali niya dati, ganun siya dati, addict siya dati sa rapist, dati sa mga maray tao. Kasi yung lingkod na siya ng Diyos. Ganun kabuti ang Diyos para bigyan ka ng second chance, third chance, di ba? Ganun kabait ang Diyos natin. Kaya wag mo laging iisipin na pag may kasalanan ka na, forever ka nang makasalanan. Hindi totoo yan. Yan ay panlilin lang ng kasinungalingan ng kaaway. Tayo po ay napahiwalay sa Diyos ng dahil sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay mananatili sa kasalanan. Dahil nung dumating na si Jesus Christ, nung nagkatawang tao siya, at siya ay napako sa krus, namatay, inilibing at pagkaraan ng 3 araw na buhay na maguli, ligtas na tayo. Iniligtas niya na tayo. Diba? Tayo po ay binigyan niya na ng pagkakataon. Kumbaga siya nang nagbayad ng mga kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Mga kasalanan, hindi mo pa nga hinihingi ng tawad, pinatawad ka na ng Diyos. Wala na po yun. He paid the penalty of sin. Kumbaga,
Ako na umako. Sige, ako na lahat. Si Jesus Christ na lahat. Para lang tayo ay matubos. Para lang magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para hindi natin danasin ang apoy ng impyerno. Ang naglalagablab na apoy na talagang walang hanggang kamatayan yun. Ayaw ng Diyos na mangyari yun sa atin. Kaya nga, nung siya'y nabuhay na maguli, binigyan tayo ng pagkakataon na paniwalaan mo yun, tanggapin mo yun, panampalatayanan mo yun, na si Kristo ay Diyos, na siyang ating tagapagligtas. At siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Walang iba. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Dati di ko naiintindihan yan eh. Babaw lang yan sa akin. Parang, si Kristo, nakapako. Kasi lumaki ako nakapako si Kristo sa krus. May kwintas ako niyan. Meron kami niyan sa bahay. Pero hindi siya nanatiling nakapako sa krus. Si Kristo ay buhay. Nabuhay na mag-uli. Pagkaraan ng 3 araw siya ay inilibing. Isang pagpapatunay na siya ay Diyos. Diba? Wala makakagawa nun. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. Namatay ka para kami matubos. Nagpapako ka, naranasan mo lahat ng hirap para lang tubusin kami sa mga kasalanan hindi mo naman ginawa. Pero thank you, Lord. Yun lang kailangan. Kaya for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish and have an everlasting life. John 3:16 na madalas natin naririnig. Pero nauunawaan ba natin ang laman ito? Diba? Importanteng paniwalaan natin na si Kristo ay buhay. Na si Kristo ay dumating dito sa mundo upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At hindi lang nagtatapos yun sa pagtanggap kay Kristo. Kung hindi, iyan ay magpapatuloy sa paglilingkod, sa pagsunod sa Kanya. Kasi ang pagsunod, ang buhay na ito, kung walang obedience, ay walang kwenta. Diba? Kahit tayo ay Kristiyano naman na ako, Abelos, okay na yun. Ligtas na ako, okay na yun. Hindi po yun okay. Pagkat mayroong mga tinuturo ang Diyos na dapat natin gawin bilang pagsunod sa Kanya. Diba? Kasi kahit naman saan eh. Sa magulang, sa ating mga mahal sa buhay, yung pagsunod, malaking bagay yun. Lalo na sa Panginoon. Diba? At dahil sa pagsunod, doon tayo lalong lumalalim sa ating relasyon sa Kanya. Doon tayo lalong nakakaranas ng buhay na alam mo secure ka. Kasi doon mo makikita eh, yung favor ng Lord, yung grace niya. Grabe talaga si Lord. Sobra. Thank you, Lord. Kaya yung pong kaligtasan, hindi po yan nakukuha dahil lamang sa ating pagiging mabuting tao. Dahil sa ating pagiging mabait. Kung hindi dapat tanggapin mo si Kristo bilang Diyos mo at tunay mo tagapagligtas at magsisi ka ng taos sa puso, repent talaga ng iyong mga naging kasalanan. Dahil kapag isinuko mo ng lahat ng bagay na yan, ibig sabihin, you surrender to the Lord, binaba mo yung pride mo. Hindi po madaling sumuko. Sa totoo lang, kahit na anong laban ng buhay, yung minsan, yung pride, di mo kayang lunukin yun eh, di ba? Pero kapag nagawa mo na yun for the Lord, iba na yun. Kasi kaya mo nang umamin, kaya mo nang sumuko sa Kanya, kaya mo nang ipagkatiwala ang buhay mo sa Kanya. Sabi nga, napanood ko dun sa isang video, ang buhay hindi para, pagka ikaw ay Kristiyano na, hindi yung para i-makeover ka ni Lord. Na Lord, Kristiyano na ako, i-makeover mo ako, baguhin mo ako, Lord ah. Hindi po ganun. Ang pagiging Kristiyano, Lord, take over. Diba? Ikaw na bahala sa buhay ko. Pinagkakatiwala ko to sa'yo. Ikaw na ang humawak nito. Ganun dapat ang isang Kristiyano. Huwag mong ipabago buhay mo sa Diyos dahil kusa yan nagbabago. Ang gawin mo, Lord, take over. Take charge, Lord. Take control of everything. Ikaw na bahala. At naniniwala ako, I'm in good hands. Dahil ang Diyos ko ay buhay. Ang Diyos ko ay makapangyarihan. Ang Diyos ko ay an all-knowing God, all-powerful. Diba? Almighty. Thank you, Lord. So, sabi dito, so stay alert. And remember, God is also for fighting you. Lagi pong nandyan si Lord para ipaglabang ka. Para ikaw ay laging ingatan, gabayan, protektahan, at pagalingin, at tulungan sa mga pangailangan mo,
at sa mga nangyayari sa buhay mo. Ang importante, kahit anong mangyari, stay alert and stand firm. Manalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, sa napakagandang mensahe mo ngayong umaga. Bagamat nahuli kami, Panginoon, na-late kami, pero patuloy kami, Lord, na magdadasal, patuloy kami magde-devotion. Huwag mo ipahintulot, Panginoon, na maghari ang kasamaan sa mundo. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami na yung mga anak ay maging daan upang ang mga tao sa paligid namin makakilala rin sa iyo. Upang ang mga tao, mga mahal namin sa buhay, mga anak namin, lahat ng mga taong nakilala namin, hindi naman namin kilala, ay maging daan kami upang sila ay makakilala rin sa iyo at makapasok sa iyong kaharian. Maraming salamat, Lord God, for this message today, Lord, na we need to be alert and stand firm on our faith and maging mabuting tao sa lahat ng oras at pagkakataon. Laging ikaw ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maghari sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, ang siyang tumulong, gumabay, mag-ingat. At pinagkakatiwala namin ang lahat-lahat sa iyo, Lord. Naniniwala kami na ang buhay namin ito, ikaw ang may hawak. Kaya naman maraming salamat sa pagkakataong palagi mong binibigay sa amin upang kami makapagbagong buhay. Araw-araw, Panginoon, kami nagkakasala, pero patuloy mo pa rin kaming pinapatawad. Maraming salamat sa pangunawa, pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon. Lagi ka nandiyan. Pakaingatan mo po ang aking asawa na may masamang pakiramdam ngayong araw na to. Tulungan mo siya, Panginoon. Ipakita mo ang kapangyarihan mo sa kanya, Panginoon, at kausapin mo siya, Lord God. Maraming salamat sa pag-iingat mo po sa aking pamilya at sa pag-iingat mo po sa lahat ng mga taong nanonood ngayon, Panginoon, at sa mga kapanood dito. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, ano man ang kanilang problema, pagsubok sa karamdaman, tulungan mo po sila, Panginoon, na sa iyo lamang magtiwala, sa iyo lamang po ang pananampalataya nila ay sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat for everything, Lord God. We love you, we praise you, Lord Jesus. I-bless mo po ang ating Loves You Family, God Loves You Movement Ministry, at ang God First Christian Ministry International, maging ang GLU, Lord. Thank you for everything, Lord. We love you, Jesus. We praise you and we honor you. At gusto lang namin, Panginoon, ibalik ang pinakamataas na papuri pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I hope na i-share po ninyo, i-like ninyo, i-heart ninyo ang ating pong video na ito. And dun sa mga hindi pa po naka-follow, please follow our Facebook page, Ate Mavs TV, at ang God Loves You Movement Facebook page para anuman uploads natin, live natin, ay ma-notify kayo ni Facebook. And palambing naman, pa-subscribe ng ating YouTube channel, Ate Mavs TV. Maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope na magkita-kita tayo muli bukas para po sa isa na namang daily devotion live natin. So maraming salamat po sa mga nanood ngayong umaga. Thank you, Ate Marilyn Bautista, Ate Eji Motas, Ate Jinky, Ate Jenny, at Kuya Alan, Ate Rosa, and Ate Lucy. Thank you for watching. Salamat po sa buhay ninyo lahat, and let's continue to praise, worship, honor, glorify the Lord because He deserves all the highest praise. Thank you. God bless everyone. Magkita-kita po tayo muli bukas, 6:30 ng umaga. Malate man po si Ate Mams, hintayin niyo lang. Maraming salamat. God bless. Always remember, God loves you.